Si Tien Tu ay isang kung fu master na gumagamit ng kakaibang estilo ng pakikipaglaban ng Black Tiger para patumbahin ang kanyang mga kalaban. Habang siya ay wala, ang kanyang mga kaaway na Three Tigers ay nilusob ang kanyang mansyon upang patayin siya. Madaling natalo ng mga assassin ang mga tauhan ni Tien Tu habang sila ay papasok sa sala ng mansyon. Doon, nakita nila ang asawa ni Tien Tu kasama ang kanyang anak na si Chang at agad silang hinuli. Tinanong niya sila tungkol kay Tien Tu ngunit nalaman nila na nagpunta siya sa isang paglalakbay sa negosyo. Ikinagalit ito ng tatlo at agad nilang pinatay ang babae saka pinutol ang mga braso ni Chang. Makalipas ang ilang segundo, nakauwi na si Tien Tu mula sa kanyang paglalakbay at nagulat nang matuklasan kung ano ang ginawa ng mga assassin sa kanyang magina. Agad niyang inatake ang tatlo at hinamon sa isang matinding labanan. Ang galit na si Tien Tu ay ginamit ang kanyang mga kamay at tinanggal ang sandata ng mga mamamatay tao sa pamamagitan ng sunod-sunod na mabilis na suntok bago sila pinatay gamit ang kanyang nakamamatay na Black Tiger na estilo ng pakikipaglaban. Pagkatapos niyang makipaglaban sa mga ito, nangako siya sa kanyang anak na bibigyan niya ito ng isang pares ng kamay na bakal sa sandaling gumaling ang kanyang mga braso. Makalipas ang ilang taon, lumaki si Chang bilang isang mabuting binata at tulad ng ipinangako ay nakakuha ito ng isang pares ng prosthetic na bakal upang palitan ang kanyang naputol na kamay. Bukod dito, ang mga bisig na bakal ay maaaring pahabain kung kinakailangan. Natutunan din ni Chang ang nakamamatay na pamamaraan ng Black Tiger mula sa kanyang ama at naging isang napakahusay na manlalaban. Sa isa sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay, madaling nasira ni Chang ang ilang puno ng kawayan, na nagpapakita ng mahusay na liksi at lakas. Pagkatapos ng nakakatakot na sesyon ng pagsasanay, dinala ni Tien Tu si Chang sa compound ng mansyon kung saan naghihintay ang isang grupo ng nakatali na mga bilanggo. Ibinunyag ni Tien Tu kay Chang na ang mga bilanggo ay mga anak ng mga mamamatay tao na nagpahirap sa kanya taon na ang nakalilipas. Sa sandaling marinig ito ni Chang ay sinalakay niya ang mga bilanggo at pinilayan ang mga ito, tulad ng ginawa sa kanya ng kanilang mga ama. Gayunpaman sa kabila ng kanilang paghihiganti, sina Tien Tu at Chang ay puno pa rin ng pait at galit sa mundo. Ang mag-ama ay naging isang malupit na mga tao na kinatatakutan ng mga mamamayan at sinasaktan ang sinumang makasakit sa kanila. Isang araw, dumating sa isang tavern o bar ang mag-ama kasama ang kanilang lead bodyguard na si Wan. Doon ay walang awa nilang binugbog ang dalawang lalaki dahil masama ang tingin sa kanila. Nang makita ito ng panday na si Wei ay nagulat kaya sila ay sinaway dahil sa pang-aapi sa mga lalaki. Pagkaalis ni Wei, nagplano si Tien Tu at Wan para turuan ng leksyon ang panday. Samantala, ang isang naglalakbay na tindero na nagngangalang Chen ay nagsalita din laban sa mga nakakatakot na aksyon ng mag-ama. Ang pahayag ay labis na ikinagalit ni Chang, na nag-udyok sa kanya na lapitan at sugurin ang tindero. Hindi nagkakaroon ng pagkakataong lumayo si Chen dahil mabilis na ginamit ni Chang ang kanyang mga kamay na bakal upang tusukin ang kanyang mata dahilan upang permanenteng mabulag ang manlalakbay. Sa sumunod na eksena, pinadala ni Tien Tu si Wan kasama ang iba pa niyang mga bodyguard para dalhin si Wei sa kanyang mansyon. Pagdating doon, si Wei ay agad na sinugod ng mga gwardya at pinilit na uminom ng kakaibang likido. Dahil dito ay tuluyan na siyang nawala ng boses. Sa galit, minura ni Wei si Tien Tu sa pamamagitan ng pagsulat ng isang inskripsyon sa kalapit na mesa. Ito ay ikinagalit ng Kung Fu Master at marahas niyang sinampal ang mga tainga ni Wei, na nagpabingi rin sa kanya. Kinabukasan, sina Tien Tu at Chang, kasama ang kanilang mga tauhan, ay namasyal sa paligid ng bayan. Isang lalaking nagngangalang Aq ang nagkamaling nakabangga kay Chang, na naging dahilan ng pagtatalo ng dalawang lalaki. Inihagis ng mapang-abuso na si Chang si Aq sa sahig, at inutusan ang kanyang mga tauhan na putulin ang mga binti ni Aq. Sa susunod na eksena, natuklasan ng mga biktima ni Chang na ngayon ay may kapansanan na ang isa't isa at binubuli ng ilang taga-nayon. Sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal dahil tinulungan sila ng isang kung fu master na nagngangalang Yi at itinaboy ang mga nananakot. Nalaman din ni Yi ang pagmamalupit ni Tien Tu at nangakong ipaghihiganti niya ang mga lumpo habang siya ay mabilis na umalis patungo sa mansyon ng master. Doon, nakita niya si Tien Tu kasama ang kanyang tauhan at kinundena ang marahas na aksyon ng manlalaban. Ang kanyang mga salita ay nagtulak sa dalawa sa mga bodyguard ni Tien Tu na salakayin siya, ngunit madali niya itong pinabagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pangunahing bodyguard na si Wan, ay agad na sinugod si Yi, at ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding labanan.
Kalaunan, sumali si Chang sa laban at nagawang hulihin si Yi sa tulong ni Wan. Pinahirapan ng mga tauhan ni Tiantu si Yi, gamit ang isang bakal upang isiksik ang kanyang bungo. Nakalulungkot, ang parusa ay nagresulta sa pagdurusa ni Yi ng matinding pinsala sa utak, na naging sanhi ng kanyang kapansanan sa pag-iisip. Pagkatapos nito, si Yi ay itinapon sa labas ng mansyon at iniwan upang mamatay. Sa kabutihang palad, siya ay tinulungan ng 3 iba pang mga biktima, na nagligtas at nagdala sa kanya sa tindahan ni Wei. Ang mga lumpo ay nagtanong kay Yi ng maraming tanong upang matukoy kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, ang isang ngayon ay may kapansanan na sa pag-iisip na si Yi ay tumetalon-talon lamang. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Akyu ang bulsa ni Yi at nakahanap ng isang tala mula sa kanyang guro, na nakatira sa isang malapit na paaralan ng kung fu. Nang malaman ito, ang 4 na lalaking may kapansanan ay nagsimulang maglakbay upang ibalik si Yi sa kanyang master. Gumamit si Wei ng barrow para ihatid ang isang bulag na si Chen at isang baldado na si Akyu habang si Yi ay naglalaro sa likod. Kalaunan, dumating ang mga lalaki sa paaralan ngunit nakita nilang mahigpit na nakasara ang mga pinto nito. Si Yi ay madaling nakatalon sa bakod at pumasok sa kabinuksan ang mga pinto para sa kanila mula sa loob. Hinanap ng mga lalaking may kapansanan ang guro ni Yi na si Jing Ying, at sinabi sa matandang lalaki ang tungkol sa paniniil ni Tiantu at ang kanyang maraming marahas na aksyon na humantong sa kani-kanilang kapansanan. Si Jing Ying ay nagulat sa balita at sinabi na si Tiantu ay dating bayani na ginamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban para sa kabutihan. Gayunpaman, siya ngayon ay naging isang halimaw pagkatapos na salakayin ng mga asasin ang kanyang tahanan maraming taon na ang nakalilipas. Pinasalamatan ng master ang mga lumpo sa pagbabalik kay Yi at, upang ipakita ang kanyang pagpapasalamat, nag-alok na turuan sila ng kung fu. Tuwang-tuwa ang mga lalaki nang marinig ito at mabilis na tinanggap ang alok habang nagpaplano silang isagawa ang kanilang paghihiganti kay Tiantu at mapabagsak ang lalaki. Kinabukasan, sinimulan ni Jing Ying ang kanilang pagsasanay at gumamit ng kakaibang estilo ng pagtuturo para sa bawat isa, alinsunod sa kanilang mga kapansanan. Inutusan niya si Wei na gumawa ng isang pares ng prosthetic iron legs para kay Akyu. Pagkatapos ng mahabang araw na trabaho, matagumpay na nagawa ng panday ang mga ito, at sinubukan ito ni Akyu. Hindi siya sanay sa artipisyal na binti at nanginginig na tumayo sa kanyang mga paa bago bumagsak sa lupa. Sinanay din ni Jing Ying si Chen na gamitin ang kanyang pandinig upang matulungan ang kanyang kawalan ng paningin. Natuto si Chen na mapatalas ang kanyang mga tainga at kalaunan ay natutunan niya itong gamitin. Sa paglipas ng panahon ay maayos na tinatamaan ni Chen ang ilang nalalagas na mga dahon sa pamamagitan lamang ng kanyang matalas na pandinig. Nang maglaon ay tinuruan ng master si Wei kasama ng iba pa ng isang natatanging hudyat sa palad upang makipag-usap sa lalaking bingi. Ginagamit ni Jing Ying ang teknik para maghatid ng maraming tagubilin kay Wei at tinuruan siya ng martial art tricks, gaya ng paggamit ng banda para makita ang mga bagay o mga kalaban na gumagalaw sa likod niya. Samantala, nagsasanay si Akyu na maglakad gamit ang mga binting ginawa para sa kanya at unti-unti, nagawang maglakad ng mas maayos. Natuto din siya ng kung fu kicks at ginamit ang kanyang malalakas na metal na paa. Sa kabilang banda, si Yi na kahit na may kapansanan sa pag-iisip ay nananatiling isang dalubhasang master ng martial arts, kaya naman hindi na siya nangangailangan ng karagdagang pagsasanay. Ginugugol niya ang buong oras sa pang-iistorbo sa iba pang mga lalaki, at paminsan-minsan ay nakikisalamuha sa kanilang mga pagsasanay. Makalipas ang 3 taon, ganap na nakumpleto ng mga lalaki ang kanilang pagsasanay at naging mga dalubhasang manlalaban ng kung fu. Habang sinasabi nila ang kanilang huling pamamaalam sa kanilang master, binigyan niya sila ng ilang mahalagang kaalaman tungkol kay Tiantu. Ang malupit na kung fu master ay magsasagawa ng isang kasiyahan sa loob ng ilang araw upang ipagdiwang ang kanyang ika-45 na kaarawan, kaya iyon ay isang magandang pagkakataon upang salakayin siya. Pinayuhan sila ni Jing Ying na sama-samang atikihin si Tiantu at masanay sa estilong Black Tiger ng manlalaban bago siya subukang tapusin. Ang grupo ay nagpasalamat sa kanya para sa kanyang tulong sa mga nakaraang taon. Pagkatapos nito, umalis na sila sa paaralan upang isagawa ang kanilang paghihiganti. Iminungkahi ni Chen na bumalik sila sa bayan ng hiwalay upang obserbahan ang anumang mga bagong pagbabago at maiwasan ang pagpukaw ng hinala. Nagbalat kayo siya bilang isang manghuhula at muling pumasok sa bayan pagdating niya sa tavern para uminom.
Nakilala ng tagabantay ng tavern si Chen at tahimik na binalaan siya na ang nangungunang tauhan ni Tian Tue na si Wan, ay nasa silid. Natuwa si Chen dito at naglakad papunta sa mesa ni Wan, habang ang ibang mga lalaki ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos makipag-usap, kumpiyansa na ibinunyag ni Chen kay Wan na siya rin ang lalaking nabulag ng kanyang amo ilang taon na ang nakararaan. Mabilis na inatake ng mga lalaki si Chen, ngunit madali niyang natalo ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang mabilis na mga sipa at suntok. Sinugod din ni Wan si Chen at ang dalawa ay nagkaroon ng isang matinding labanan. Inatake siya ni Wan ng ilang suntok ngunit nakailag si Chen, at sa huli ay natalo ni Chen si Wan na nagpatumba sa kanya. Nagulat si Wan sa dalubhasang kakayahan ng bulag at umalis sa tavern kasama ang kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Wan sa mansyon at nagsama ng dalawang fighting master na si Lin at Lu upang talunin si Chen bago ang kaarawan ni Tian Tu. Kinaumagahan, dumating din si Wei sa bayan at bumisita sa tavern. Malugod siyang tinanggap ng may-ari ng tindahan, na dinala siya sa isang espesyal na mesa sa itaas upang uminom. Sa sandaling iyon, dumating si Wan kasama ang kanyang mga tauhan at itinaboy ang lahat ng mga umiinom sa tavern habang si Wei ay nagtatago sa itaas na pinagmamasdan ng grupo. Samantala, inutusan ni Wan ang mga lalaki na manatiling tahimik at huwag gumawa ng ingay habang hinihintay nila ang bulag na si Chen. Pagpasok pa lang ni Chen ay binaril na siya ni Lin ng bola na bakal, ngunit niligtas siya ni Wei sa pamamagitan ng pagtulak ng mesa mula sa itaas upang ihinto ang pagbaril. Ang tunog ay umalerto kay Chen na may mga nakapaligid sa kanya, kaya isang laban ang naganap. Si Wan at ang kanyang mga tauhan ay naglunsad ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake, ngunit ang dalawang lumpo ay nakaiwas sa kanilang mga suntok at dalubhasang natalo ang mga ito. Nang makita ito, isang maingat na Wan ang sinenyasan ang kanyang mga tauhan na huminto sa pakikipaglaban at bumalik sa mansyon. Nang gabing iyon, si Wei ay inatake mula sa likuran ni Lu ngunit nakita siya ng bingi gamit ang isang salamin na nakakabit sa kanyang leeg kaya siya ay nakaiwas. Pagkatapos ng maikling labanan, natalo at napatay ni Wei si Lu habang ang isa sa mga tauhan ni Wan ay nagmamasid mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinakita ng saksi ang bangkay ni Lu kay Wan at ibinunyag na si Wei ang pumatay sa bihasang manlalaban. Ang balita ay lubhang nakagambala kay Wan, na nagudyok sa kanya na gumawa ng isang plano upang patayin ang mga lumpo ng gabing iyon. Hinanap niya at ng kanyang mga tauhan sina Chen at Wei sa tavern. Inatake ni Wan si Wei at naganap ang matinding laban. Sinubukan ni Chen na sumali sa laban ngunit ang mga tauhan ni Wan ay nagpatugtog ng tambol upang malito ang kanyang pandinig. Ang tunog ng tambol ay nakapagpalito kay Chen habang galit na iwinawagayway ang kanyang pamalo sa paligid na hangin lamang ang tinatamaan. Sa kabutihang palad ay tinulungan siya ni Wei at sinugod ang mga lalaking gumagawa ng ingay. Nang huminto ang maingay na tunog, nabawi ni Chen ang kanyang lakas at sumali sa laban. Sinugod ni Wan at ng kanyang mga tauhan ang dalawa gamit ang espada ngunit nilabanan sila ng mga lumpo gamit ang kanilang pandama. Tinamaan ni Wei ang ilang mga gwardya sa mukha gamit ang kanyang mga kamao, habang si Chen ay nakikipaglaban sa pamamagitan ng mahusay na pagindayog ng kanyang hawak na sandata. Si Wan at ang kanyang mga tauhan ay hinarang ni Mr. Cho, isa sa mga matagal na kaibigan ni Tian Tu na kararating lang sa bayan para sa kaarawan ng kaibigan. Si Cho na isang veteranong martial arts fighter ay pinaalis ang mga lalaki at tiniyak sa kanila na kaya niyang talunin ang dalawa. At nang umalis sila ay inamin ni Cho na nakakaramdam siya ng lungkot tungkol sa pakikipaglaban sa dalawang lumpo. Nag-alok siya sa kanila ng 3 libreng suntok at sipa bago sila magsimulang lumaban. Agad na tinanggap ng dalawa ang kanyang alok, saka siya sinuntok at sinipa ni Wei ng 3 beses. Gayunpaman, ang isang matibay na si Cho ay halos hindi man lang gumalaw. Sinusubukan din ni Chen na patumbahin siya sa pamamagitan ng maraming pag-atake at isang mataas na sipa, ngunit si Cho ay nananatiling hindi natitinag. Sa sandaling iyon, lumabas sina Akyu at Yi mula sa lihim na silid ng tavern at sumama sa kanila. Humiling si Akyu kay Cho ng libreng pag-atake sa kanya, siya ay mapagmataas kaya siya ay pumayag. Sinaktan ni Akyu si Cho ng 3 beses gamit ang kanyang mga kamao, ngunit ang lalaki ay nananatiling hindi pa rin natitinag. Gayunpaman, nang sinipa siya ni Akyu gamit ang kanyang mga bakal na paa, si Cho ay naiwang malalang nasugatan. Sinusubukan niyang lumaban sa grupo ngunit naiiwasan nila ang kanyang mga pag-atake. Pagkatapos nito, siya ay sumuko dahil sa kanyang mga pinsala at namatay habang nananatili na nakatayo.
Bumalik sina Akyu at Yi sa lihim na silid ng tavern habang nanatili sina Chen at Wei. Bumalik din si Wan kasama ang kanyang mga tauhan at laking gulat niya nang makitang buhay pa sina Chen at Wei. Sinuri ng mga lalaki si Cho, at nabigla silang matuklasan na patay na siya nang biglang bumagsak ang makapangyarihang manlalaban. Dinala ng mga lalaki ang kanyang katawan pabalik sa mansyon at ipinakita ito kay Tiantu saka ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagbabalik ng mga lumpo. Sa kaarawan ni Tiantu, pumunta siya sa tavern para labanan ang mga lumpo. Si Chen na alam na papalapit na si Tiantu ay inutusan ang grupo na umalis sa gusali sa sandaling lumaban sila sa malupit na Kung Fu Master, para matutunan ang kanyang mga diskarte. Lumabas din si Akyu sa tavern bago lumitaw ang mga lalaki upang itago ang kakayahan ng kanyang bakal na binti. Maya-maya, dumating si Tiantu kasama ang kanyang mga tauhan sa tavern. Si Chen at Wei ay lumabas at nakipaglaban sa gumagamit ng Tiger Style, ngunit mabilis na tumalon sa bintana sa sandaling nakuha na niya ang mataas na kamay. Ilang sandali pa ay sumunod si Yi at sumama sa dalawa nang sila ay tumakas. Nagpasya si Tiantu na huwag na itong ituloy at sa halip ay gugulin ang natitirang oras sa kanyang mansyon para sumama sa kasiyahan. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang mga lumpo at sumugod sa mansyon ni Tiantu kasama sina Chen at Wei na nauna nang pumasok. Pagpasok nila sa compound, ang mga tauhan ni Tiantu na inaasahan ang kanilang pagdating ay naglunsad ng ilang magkakaugnay na pag-atake sa kanila. Nahirapan si Chen na gamitin ang kanyang pandinig dahil sa pagtambol ng mga lalaki, habang si Wei ay nabulag sa sinag ng araw na ginamitan ng salamin. Sa kabutihang palad, nang papalapit na ang mga gwardya sa dalawa, pumasok si Yi sa eksena na ikinagulat ng mga lalaki habang sinisira niya ang ilang tambol. Muling nagamit ng dalawa ang kanilang mga pandama, sa kanila sinira ang salamin at ang iba pang mga tambol habang sabay-sabay na tinatalo ang mga gwardya. Pinatumba silang lahat nina Chen at Wei, kasama sina Wan at Lin. Pagkatapos nito, ang dalawa ay pumunta sa kabilang dulo ng mansyon, kung saan nakita nila si Tiantu at si Chang. Naghiwalay ang dalawang lumpo, si Wei laban kay Tiantu habang si Chen naman ay laban kay Chang. Ginamit ni Chang ang kanyang mga kamay na bakal upang maghatid ng ilang matulin na suntok sa bulag, ngunit mahusay na ginamit ni Chen ang kanyang mga bakal para harangin sila. Sina Chen at Chang ay pantay ang husay habang ang parehong lalaki ay nagpapakita ng pambihirang bilis at liksi. Di nagtagal ay sumali si Yi sa laban at sa tulong niya ay nagtagumpay si Chen. Gumamit sina Chen at Yi ng isang pares ng mga bilog na metal at naglunsad ng isang pinagsama-samang pag-atake kay Chang, dahilan upang maputol ang kanyang leeg. Nakalulungkot dahil bago bumagsak si Chang, naghatid siya ng isang nakamamatay na suntok kay Yi na lubhang nasugatan at namatay din ilang sandali lamang. Si Chen ay naglaan ng ilang sandali upang magdalamhati kay Yi, ngunit agad na sumama kay Wei upang lumaban kay Tiantu. Makalipas ang ilang sandali ay sumali rin si Akyu sa kanila, at sama-sama siyang nilabanan ng tatlo. Ang huling laban ay mabangis, hindi katulad ng ibang naranasan ng mga lumpo. Ginamit ng mga lalaki ang nakapalibot na mga mesa upang makahigit sa kalaban at naglunsad ng mga sipa ngunit naiwasan ng Master Fighter ang mga pag-atake. Sa kabila ng kanilang bilang, nakasabay si Tiantu sa kanilang mga acrobatic na galaw. Pagkatapos ng mahabang labanan, nahuli ni Wei at Chen si Tiantu habang si Akyu ay naghatid ng sobrang lakas na sipa gamit ang kanyang mga bakal na paa. Ang Master Fighter ay nagulat sa lakas ng sipa ni Akyu at napagtanto na mayroon siyang isang pares ng bakal na paa. Gayunpaman ay huli na, bumagsak si Tiantu sa sahig dahil sa lakas ng sipa at namatay. Nagtapos ang pelikula nang ang tatlong lumpo ay umalis sa mansyon na may matingkad na ngiti, dahil matagumpay na naisagawa ang kanilang paghihiganti. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!